Hello po, magandang gabi po sa inyo. Payapaan po sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Magandang gabi po. Ang ating pong topic, yung tunay na church, yun po. Para malaman nyo po kung ano po yung tunay na church, o ganun. Kasi marami pong bulaan. Kala nila sila yung tunay na church. Wala pong tunay na church kundi yung nasa kalooban ng Diyos, yung sumusunod sa utos ng Diyos. Wala na pong iba kundi yun po. And dami-dami pong mga sumusuway sa utos ng Diyos. Sabihin nila sila yung tunay na church. Hindi po sila tunay na church. Yun po yung ating topic, yung tunay na church, tunay na iglesia. Ganun po. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ang topic natin yung tunay na church, no? Ang aral po kasi natin, galing po yan sa langit, galing po sa langit yan. Pero yung tunay na church po, yung nasa kalooban po ng Diyos, ganun po, gaya nung kasi marami nag-claim sila daw yung tunay na church. Hindi po sila yung tunay na church. Ang tunay na church yung wala pong pagsuway sa utos ng Diyos. Yun po yung tunay na church. Gaya ng Panginoong Yesus, hindi siya lumabag po sa utos ng Diyos. Yun po yung tunay na church. Dito sa Pilipinas, wala pa pong tunay na church dito eh. Karamihan po rito suwail po, mga suwail, hindi po sa Diyos. Mga pinag-aharian pa po ng Diablo, wala pa sila sa kaharian ng Diyos. Yan po yung ituturo ko sa inyo, yung paano kayo nakapasok sa Diyos, kung sino ba yung tunay na iglesia, yun po yung tuturo ko po sa inyo. Ito po, ang tunay po kasing church na iglesia, yung wala pong pagsuway sa utos ng Diyos, gaya ng Panginoong Yesus, o hindi siyang nasunod, yung Ama pong nasunod. Ganun po, yun po yung tunay na church, yun po yung tunay na sugo, yung wala pong pagsuway sa utos ng Diyos. Ito pong Panginoong Yesus, hindi siya yung nasunod sa kanyang sarili, no, kundi yung Ama ang nasunod. Yun po yung tunay na church, at saka tunay na sugo, yung wala pong pagsuway sa mga utos ng Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Sa Mateo 26, 36, na magkagayoy dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi sa kanya ng mga alagad, magsipo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak na si Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at ng lumong totoo. Nang magkagay, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at magpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirya pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kumbaga maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Ayun o. Yung ibig ng Diyos, ng Ama, yun po yung tunay na church. O, wala pa namang tunay na church ditong gumagawa nito, di ba? Ito, yung Panginoong Yesus, no, hindi siya yung nasunod, no? Yung Ama, yun po yung tunay na church, yun po yung tunay na iglesia. Dito sa atin, sa Pilipinas, wala pa po. Kasi dami lang pagsuway kung iisa-isahin ko sa inyo, di ba? Kayo na po ang humatol sa kanila kung tama. Kasi marami silang pagsuway sa utos. Yun po yung tunay na church, yung nasa kalooban ng Diyos, yung wala pong pagsuway. Gaya ng Panginoong Yesus, hindi nasunod yung kanyang sarili, kundi yung Ama. Ganun po yung tunay na church. Yun po yung tunay na church, wala pong pagsuway sa utos. Ganon, basahin ko po sa inyong muli. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maari,
ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gaymay, wag kang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. O yun o. Yung kalooban ng Ama, yun po yung tunay na sugo, yung tunay na church. Yung wala pong pagsuway sa utos, yun po yung tunay na church, tunay na iglesia. Eh, dito naman sa Pilipinas, di ba, lahat ng iglesia, puro mga may pagsuway, mali ang mga aral, o may pagsuway. Yung mga ganun may pagsuway, galit po ang Diyos doon kasi sila ang nasusunod. Hindi po yung Ama. Sabi ng Diyos dito, no, sa may Kawikaan 3:32, sapagkat ang mga suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon. O kung na po nga, kasuklam-suklam sa Diyos yung mga suwail eh. Lahat naman sila mga suwail, di ba? O, ang dami-dami nilang pagsuway. Sabi nga, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. O, nagbebenta sila ng aral. O, di ba? Sino ba ini? Sabi ng Diyos dito, nagbebenta ng mga aral yung mga yan eh. Sabi ng Diyos dito sa Kawikaan, no? Kasi yung ebanghelyo, wala pong bayad yon. Kailangan walang bayad. O sino bang church na gumagawa ng mga babasahin yan? Di ba? Binebenta nila. O maraming ganyan na church eh. Kunyari sa Diyos eh. Pero nagbebenta sila ng mga aral, di ba? Sabi nga, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. O binebenta nila. Gumagawa, sumisipi sila ng mga salita, ng mga verse. Tapos iniimprenta o ibebenta nila. Eh yung ebanghelyo, dapat wala pong bayad yun. Itong sabi ng banal na kasulatan, no? Sabi rito, yung ebanghelyo dapat wala pong bayad. Eh lahat po, karamihan po yata, mga nagbebenta ng aral eh, di ba? Ganun. Wala pa pong tunay na church dito sa Pilipinas. Ito lang po yung tunay na church, kung matutulungan nyo ako. Kasi ang tunay na church, yung nakakaisa sa pag-iisip sa diwa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Yun po yung tunay na church. Titipunin niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat sa buong lupa. O, saan titipunin sa isang espiritu sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Doon titipunin tayo ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo, sa aral po. Yung sinusunod po natin yung aral na wala pong pagsuway. Eh, karamihan naman ng iglesia, di ba, may pagsuway. O, sino ba nagbebenta ng mga babasahin dyan? O, di ba, marami nagbebenta ng mga babasahin dyan. Galing sa Biblia, sinipi-sipi nila yung mga verse, tapos inimprenta, binibenta. Eh, sabi ng Diyos, yung ebanghelyo, walang bayad eh. O, binibenta nila. O, saka ang dami pa nilang pagsuway. Mga mali yung aral. Ito sabi ng banal. Ang tunay na church, yung gayang ginawa ng Panginoong Yesus, yun po yung tunay na sugo, yung walang mali, hindi nagbenta ng aral. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Sa may Kawikaan 23, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. O karunungan at turo at pag-uunawa. O yun, no? Dapat di mo binebenta yung aral, hindi ka nagpapabayad. Eh, di ba, karamihan naman dyan eh, nagbebenta ng mga babasahin nila, o, di ba? O, ganun, kaya nga sila yumaman eh, sabi nga eh, sila yung naging dakila, nagsisiyaman eh. Yung ebanghelyo, dapat wala pong bayad yon, wala pong bayad. Eh, marami namang nagbebenta ng aral na religion, eh, di ba? Kung sinisipi nila yung mga verse, kumukuha sila ng mga o, tapos, bibenta nila. O, magkano isa? 20 yata isa. Yung iba, 30. O, sabi ng Diyos dito, ito po sa may Mateo, no? G7. At samantalang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga keto, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. O, walang bayad dapat yung ebanghelyo. Eh, iba dyan, di ba, nagbebenta ng aral. O, ganun, daming naman nagbebenta ng aral eh. Ng mga, sinong church yan hindi nagbenta ng aral, di ba? Mga may nagbenta sila ng aral. Yung ebanghelyo po, wala pong bayad yun.
Kaya yung mga nagbenta ng aral, yung mga sumisipi ng mga verse dyan, tapos gagawin nilang parang aklat na maliit, o mga hindi po sa Diyos yun, mga nangaral lang po yun dahil sa pera. Sila yung naging dakila, sabi ng banal na kasulatan, dahil nagsisiyaman. Kasi nga yung ebanghelyo, walang bayad yun. Ang ebanghelyo ay maging walang bayad, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa may sa may 9, sa unang Korinto 9:18. Ano nga kaya na ang aking gantimpala na pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad. O, walang bayad po yung ebanghelyo dapat. Sino ba? Ang dami nga yan, di ba? Gumagawa sila ng mga aklat na maliliit. O, tas bebenta nila sa mga miyembro nila. O, hindi po sa Diyos yun. Kasi, bawal po sa Diyos yun. Yung nagbebenta kayo ng mga aral. Hindi po yun. Ang ebanghelyo po, walang bayad, sabi ng banal na kasulatan. Kaya yung mga nagbebenta ng aral dyan, mga hindi po sa Diyos yun, mga antichrist po yun. Hindi po yun na paghaharian ng Diyos. Umiinom kayo sa kasiraan. Kung magbibigay ka ng mga babasahin, no, huwag kang sisipi ng verse tapos ibebenta mo. Bebenta mo sa mga miyembro mo. O, bawal po yun sa Diyos. Dapat ibigay mo yung Biblia na lang, buong Biblia. Tapos wag mong pabayaran. Ganun po. Kasi ang ebanghelyo dapat wala pong bayad, sabi ng banal na kasulatan. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. No? Dito sa may 2 Korinto naman, 11:7. Ako bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo mga taas. Dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. O walang bayad Kristo sa isang diwa. Doon po tayo titipunin ng Diyos sa pagkakaisa sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Yun, sa isang diwa, sa isang spirit tayo titipunin ng Diyos. Hindi po sa isang dakong baypa na lang yan, hindi po yun. Sa isang diwa po, doon tayo titipunin ng Diyos. Ganun po. Kasi dapat yung ebanghelyo, wala po talagang bayad dyan. No? O ganun po. Kasi nga, kung magbibigay ka ng aklat, dapat Biblia na lang. Kasi kung sinulat lang ng kamay ng mangmang yon, o umiinom ka sa kasiraan, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Kawikaan. Dito sa Kawikaan 26. Yung mga apostol, no, sinulat, yung mga propeta at apostol, mga ano na yun mga pantas na yun, alam ng Diyos, o tapat sila sa Kanya Kaya nga, yung mga apostol, sila yung pintuan dun sa Kaharian ng Langit, sa bagong iglesia O yun, kaya ka lang, kung magbibigay ka ng mga aral, no, wag yung mga babasahin. Buti pa, bigay mo Biblia. Kasi sinulat na to ng mga ng mga tapat na tao sa Panginoong Hesus Oh. Kasi ito sabi rito, pag sumulat ka pa, gumawa ka ng mga pamphlet dyan na babasahin, hindi po tama yon. Sulat kamay ng mangmang yun, sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan. No. Dito sa 26, dito po sa 26:6, siyang nagsusugo ng pasugo sa pamagitan ng kamay ng mangmang, naghihiwalay ng kanyang mga paa at umiinom sa kasiraan. Ayun o. Siyang nagsusugo ng pasugo. Halimbawa, gumawa ka ng mga pasugo dyan o mga kung anong babasahin dyan, sinulat ng kamay ng mangmang o sabi rito, sa pamagitan ng kamay ng mangmang, naghihiwalay ng kanyang mga paa at umiinom sa kasiraan. O, yung umiinom sa kasiraan, o sabihin, mga aral yun na binabasa, mga sulat mangmang niya ng yung mga hindi pagkakatiwalaan, di ba? Inimprenta yan ng mga iba-ibang tao. Ito mismong Biblia, pinasulat na totoo ng Diyos sa mga tapot na taong kasama niya pinasulat na ng Panginoong Yesus Kaya yung mga susulatin, kung ano-ano dyan, wag yung tanggapin po yun. Yung mga
sinulat ng mga kamay ng mangmang. Huwag niyo pong tanggapin yun, tapos binibenta nila. Bawal po sa Diyos yun. Sabi rito, umiinom sa kasiraan. O yun o, umiinom ka sa kasiraan. Sabi ng ganun eh. Sabi, nagbabasa ka ng mga bagay na hindi nakabubuti. Kasi kung magbibigay ka ng aral na babasahin, dapat Biblia na ibigay mo. Kasi ito, pinasulat na ito ng Panginoong Yesus eh, sa mga propeta at apostol eh. Tama na yon yung libro ng Biblia, huwag ka nang sisipi pa ng mga verse-verse para gawin mong munting pamphlet na basahin ng tao. Tapos bebenta mo. Hindi po tama yon. Kasi umiinom ka sa kasiraan nun eh. Hindi mo kilala yung tao, nagsulat nun, di ba? Nagsulat yung mga tao, hindi mo kilala. Eh ito, kilala ng Panginoong Yesus itong mga pinasulat niya eh. Pinasulat ng Diyos to, kilala niya yung pinasulat niya eh. Kaya, ito na po yung tama, dapat ibigay mo yung Biblia. Hindi na po yung mga sipi-sipi ka pa ng aral. O tabasahin ko po sa inyong muli rito. Sa Kawikaan 26:6. Siyang nagsusugo ng pasugo sa pamagitan ng kamay ng mangmang, naghiwalay ng kanyang mga paa at umiinom sa kasiraan. O yun o, di ba merong gumagawa ng mga pasugo dyan, tapos ibebenta. O, yun po ibig sabihin nito. Huwag kayong magbabasa ng ganun. Sulat ng kamay ng mangmang yun. Kasi hindi naman sinugo ng Panginoong Yesus yun eh. Ito mga nagsulat ng Biblia, mga sinugo ng Diyos to eh. Yung mga sinugo ng mga Panginoong Yesus yung mga nagsulat nito. Ito na po yung tama, dapat mong ibigay. Huwag po yung mga pasugo dyan, kung ano ba yun. Tapos ibebenta mo sa miyembro, bawal yun. Yun, wala pa po sa Diyos yung mga ganyan. Hindi pa po sila nakakapasok sa Panginoong Yesus. Yung mga nagbebenta ng aral, wala pa po yun. Yung aral po natin, galing po to sa langit. Galing po sa langit to. Galing po sa Jerusalem, pero galing po sa langit. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, sa may Mateo 23:25, sabi rito. Sa Mateo, galing po sa langit to, itong mga sulat ng Panginoong Diyos. Sa langit po galing. Dito po sa 21. Ito po sa 24 pala ng Mateo. Ito, yung aral po natin na to, yung Ebanghelyo, galing po to sa langit. Pero galing sa Jerusalem, pero galing po sa langit yun. Itong sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 21:24. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko kayo rin naman kayo ng isang tanong na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkakatuwiranan sa kanyang sarili na nagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo pinaniwalaan? Ayun sa langit po galing yung aral natin. Dapat kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Yung aral po natin na to, yung Ebanghelyo, galing po to sa langit. Ayun po, basahin ko sa inyong muli rito na lang sa may 21:24 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo, kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? Ayun Yung bautismo ni Juan,
nanggaling sa langit. Pero ito, hindi na po ito ginagawa ng ibang church. Hindi na po bautismo ang ginagawa. Ang ginagawa ng ibang church dito, binubuhusan na lang sa noo. Yun, mali po yun. Hindi po yun sa Diyos. Mali pong church yun, yung bubuhusan ka lang sa noo. Kasi ang tamang aral po, bautismo. Ayan o, yun po yung tamang aral, yung bautismo po. Hindi po yung bibinyagan ka, bubuhusan ka sa noo. Hindi po yun. Mali pong aral yun. Kailangan po bautismo. Yun, hindi rin po sa Diyos yun. Mga nangaral lang sila dahil sa pera. Mga nanghula lang, sabi ng banal na kasulatan. Hindi sinugo ng Diyos yun. Maraming ganyan, hindi sinugo ng Diyos. Mga nangangaral lang dahil sa salapi. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito sa may Mateo 21:25. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? Yun o. Ang tamang pananampalataya at aral, yung binabautismo, yung nilulubog po sa tubig. Hindi po yung binubuhusan sa noo. Yun, isa rin yung church na yan na hindi pa nakakapasok sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Kasi nga, sila ang nasusunod. Mali yung sinusunod nilang aral, di ba? Ang tama po, baptize, ganun po. Yun po, yung galing po sa langit yung ating aral, hindi po sa kung saan-saan. Yung galing na aral sa Jerusalem, galing po yun sa langit. O kailangan baptize po, hindi po yung buhos sa noo. O yun, maling church na rin yun, yung mga nagbubuhos sa noo. Kasi ang tamang aral, no, yung bautismo, yung nilulubog po sa tubig. Hindi po yung binubuhusan sa noo, mali po yun. Isang mali ring church yung ganyan. Ewan ko sa inyo kung alam yung church na yun, kung sino yun. O ganun po, mali po yun. Yung aral natin na to, no, galing po to sa Jerusalem, pero galing sa langit. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa may Lucas 24:47. At ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagkapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat sa Jerusalem. O magbuhat sa Jerusalem yung aral natin. Pero yung aral ng galing sa Jerusalem, o galing po yun sa langit. Ganun po. O kailangan sinusunod po natin yun para tayo yung tunay na church ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ganun po. Para makapasok po tayo. Kasi merong talinghaga rito, babasahin ko sa inyo. Wala siyang pagsuway, lagi siyang nasa Diyos. Yun po yung nasa Diyos. Yung nakapasok sa Panginoong Yesus, nakapasok sa iglesia. Yun po yung tunay ng mga iglesia church, ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Yung wala pong pagsuway sa aral. Ganun po. Yung aral ng natin, di ba, galing po to sa langit. Itong sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa may 7. Dito po sa 1:7-16, galing po to sa langit, itong aking pong inaaral sa inyo. Pero pinasasabi lang po to ng Panginoong Yesus sa akin. Kasi sabi niya magganito ako kasi marami pong bulaan talaga. Mali-mali yung aral, hindi sumusunod sa Diyos. Yung tunay na sugo kasi, yung aral lang ng Diyos ang tinuturo, tapos walang pagsuway. Yun po yung tunay na sugo. At saka yung tunay na church. O, ang tunay na church, spiritual po yan. Tayo po yun, basta sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Ganun po yun, God bless po. Ito, basahin ko sa inyo, no. Ang aral po natin, galing to sa langit. O, di ba, binasa ko na sa inyo kanina. Ang bautismo ni Juan, saan ba galing? Sa langit o sa mga tao, di ba, sabi sa langit. Ito po sabi ng Panginoong Yesus. Galing sa langit yung aral. Dito po sa 1:7-16. Sinagot nga sila ni Yesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. O, di ba, sinugo siya ng Ama. O, yung galing po sa langit tong ating aral. Kaya don't worry na kung nakikinig kayo sa mga tinuturo ko sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, salita ng Diyos po to. Ito po yung tamang aral, yung inaaral ko po sa inyo. Salita po ng Diyos. Kasi ang Diyos po kasi matuwid yan eh. Hindi, ang Diyos po natin matuwid. Yung aral niya, puro tama po yun. Wala pong kamalian doon. Kaya kung meron mga mali dyan na aral,
mga pagsuway, hindi po sa Diyos yun. Mga nangaral lang po yun dahil sa pera. Sabi rito ng Panginoon, no? Kasi nga, ang Diyos natin matuwid, oh. Sabi rito ng banal na kasulatan, no? Ito po sa Job. Sa Job, Gis, malayo nawa sa Diyos na siya'y gumawa ng masama. At ang makapangyarihan sa lahat na siya'y magkamit ng kasamaan. O tapos sa 12. Oo, sa katotohanan, ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan. Ang makapangyarihan sa lahat ay sisira ng katulan. O matuwid ang katulan ng Diyos eh. Kaya aral ng Diyos, matuwid yan. Walang mali na aral yan. Yun po yung tunay na chart. Pero kung may pagsuway, may maling aral, hindi po sa Diyos yung mga bulaan po yun. Ito pa po sa Ezekiel. Basahin ko sa inyo sa Ezekiel. Sabi rin po dito sa Ezekiel, oh. Sabi rito po sa Ezekiel 18, 25 at saka 29 ng Ezekiel. Gaymay, inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. O, matuwid ang daan ng Panginoon eh. Kaya yung mga may maling aral dyan na church, hindi po sa Diyos yun. Yung church, o yung tunay na church, ano yun, walang nasa kalooban ng Diyos, yun po yung tunay na church. Eh, lahat naman ng church yata, puro maling aral, di ba? Mga pagsuway. Basahin ko sa inyong muli. Gaymay, inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Pakinggan mo ngayon, o sambayan ni Israel. Hindi ba ang aking daan ay matuwid? Hindi ba ang inyong mga lakad ang di matuwid? O, matuwid yung daan ng Panginoon eh. O, basahin ko po dito sa 29. Gaymay, sabi ng mga sambayan ni Israel, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. O sambayan ni Israel, hindi ba ang aking mga daan ay matuwid? Hindi ba ang inyong mga lakad ang di matuwid? O, matuwid yung daan ng Panginoon eh, ng Diyos eh. Matuwid yung aral niya, matuwid yung kanyang o, yung sabi nga, ang tinig ng kagalakan at kaligtasan nasa tolda ng matuwid. Kaya kung meron mga church dyan na maling aral, hindi po sa Diyos yun. Hindi po sa Diyos yung ganun, yung mga may maling aral, may pagsuway. Kasi yung pagsuway sa utos ng Diyos, sumuhay ka lang ng tuldok, tatawagin kang kaliit-liitan sa karian ng langit. Tapos pag sumuhay ka naman, o pagsamba na po yun sa Diyos-Diyosan, yung sinadya mo yung pagsuway, pagsamba po yun sa Diyos-Diyosan. Babasahin ko sa inyo. Kasi ang Diyos matuwid to eh. Ang tunay na church, no, yung matuwid po. Walang maling aral, walang pagsuway. Yun po yun. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit, 118:15. Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. O, gumagawang matapang yung kanan ng Panginoon eh. Yung kaligtasan, yung church na matuwid, wala yung maraming pagsuway. O, di ba? Ang dami-daming pagsuway naman na church eh. O sabihin nyo walang pagsuway. O dami-dami yung dinagdag na utos dyan sa church nyo. Tapos sabihin nyo kayo yung tunay na church. O, di ba? Hindi po tunay na church yun. Yung maraming dinagdag ng utos, tapos maling aral. O, hindi po tunay na church yun. Tunay kang church, tapos sabi mo, tunay ka. Ang tagapagligtas mo, tao. Tapos ang may-ari ng lupa, ng langit at lupa sa inyo, tao. Tapos sabi nyo, tunay kayong church. Ano kayo? Tapos, ang magbibigay sa inyong buhay na walang hanggan, tao. Ano kayo? Tunay kayong church? Hindi po tunay na church yun. Huwag po kayo maniwala doon. Tapos sabihin nila, tunay silang church. O tunay silang iglesia. Meron naman dyan sabi gano'n, kami ang tunay na church. O, magbigay kayo 1,000 o 1,000,000 o 1,000 lang o meron na akong 20 milyon. Sabi ng bulang propetang isa dyan. O, di ba? Wala pong sugo ang Diyos na bakla. O, yung pagkatandaan nyo. Wala pong sugo ang Diyos na bakla. O, yun po. Para hindi po kayo maloko ng mga bulang propeta. Sabi nga eh, kayo'y magpakalalaki, sabi ng Diyos. Wala pong sugo ang Diyos na na bakla. Wala po. Sabi ng Diyos, kayo'y magpakalalaki, sabi ng ganun. Kaya ang Diyos, wala pong sugong bakla. Kung merong
leader na bakla dyan, o hindi po sa Diyos yun. Mag-iingat po kayo. Ito po yung tunay na church talaga. Tulungan nyo lang ako makagawa ng house of prayer. Magsasama-sama po tayo sa panalangin. Ganun po. Ang tunay na church, wala pong pagsuway sa utos ng Diyos yun. Kasi nga, pag sumuway ka sa utos ng Diyos, no, tatawagin kang kalit-liitan sa kaharian ng langit. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Tapos yung sumuway ka pa sa utos ng Diyos, sinadya mo, o suwail yun, mga pagsamba po yun sa Diyos-Diyosan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 5, sa Mateo 5:17, patuloy. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. O dakila sa kaharian ng langit. Yung sumusunod sa lahat ng utos. Pero yung sumuway ka, no, yung tuldok lang, halimbawa, yung tuldok, o yung koma, o tinanggal mo, o tatawagin kang you little of the the kingdom of God pagka sinuway mo yung utos ng Diyos. O you little the kingdom of God, sabi dito. Tatawagin kang kalit-liitan sa kaharian ng langit pagka sinuway mo yung isang utos. O gadon. Kaya yung tunay na church po, wala pong pagsuway yun. Mamaya babasahin ko po sa inyo, abangan nyo lang po. Pagka namang sinadya mo yung utos, no, sinuway mo, o sa Diyos-Diyosan ka naman sumasamba nun, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo. Kaya yung mga may pagsuway na church dyan, no, hindi po sa Diyos yun. Mga bulaan po yun, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Wala na pong tunay na church na iglesia, kundi nasa kalooban ng Diyos. Pero yung leader nyo ang masusunod, hindi yung Diyos, o hindi po tunay na church yun. Pagka yung ako nasunod, o hindi po tayo tunay na church. Pero kung yung tinuturo ko, yung nasa Biblia, utos ng Diyos, tayo po yung tunay na church. Ganun po yun. Kailangan yung kalooban po ng Diyos ang masunod. Sabi nga ng Panginoong Yesus kahit yung hindi ka tanggihan mo yung sarili, o di ba? Bago ka maging alagad niya o hindi. Ganun po, kailangan tatanggihan natin yung sarili natin para maging tunay tayong church, tunay tayong alagad. O kahit na yung sarili mo nga, hindi ka pwedeng, kung ikaw yung hindi ka pwedeng mag-aalagad pag hindi mo tinanggihan yung sarili mo Alagad ka ng Diyos kung tanggihan mo yung sarili mo. O halimbawa, ganito, gusto ko, o ayaw niya, o yun, tatanggihan mo yun, kailangan Diyos yung masunod. O di ba ganon? Ako gusto ko, meron, o gano'n, pero tinatakwil ko, kasi nga, utos ng Diyos sinusunod ko O gusto ko maraming girlfriend, o hindi ko ginagawa, o maraming gano'n, o di ba? Hindi ko ginagawa po yun, kasi nga, yung utos ng Diyos ang dapat masunod, gano'n po. Sa ngayon nga, isang girlfriend, wala ako inusunod ko lang yung utos ng Diyos. Sabi nga, ang nag-aasik sa laman, aani ng kasiraan. Ang nag-aasik sa espiritu, aani ng buhay na walang gan. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ang kaisipan ng espiritu, buhay at kapayapaan. Yun, dapat po mabuhay tayo sa espiritu, sa mga aral ng Diyos. O pwede naman tayo mag-asawa basta isa lang. Isa lang talaga, sabi ng Diyos. O pwede ka pa mag-asawa uli, pagka yung namatay ni asawa mo, ganun po yun. Ito po, yung babasahin ko sa inyo rito, no? Pag sumuway ka sa utos ng Diyos, yung alam mo na yung utos, o pagsamba naman po yun sa Diyos-Diyosan. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi inutusan po rito si
si Saul, sumuway si Saul, sinabi na nga sa kanya, alam niya na ayun, pagka alam na ng tao yung utos, sinuway mo, pagsamba na po yun sa Diyos-Diyosan, sa Diablo po yun. Sabi nga, ang espiritu ng kapangyarihan, ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, pagka yung sinadya nating kasalanan, pagsuway, pagsamba po yun sa Diyos-Diyosan. Ay, madami namang church dyan, di ba? Puro sadya yung mga ano nila dyan, dami nilang pagsuway. Sa Diyos-Diyosan po yun, yung mga wala po sa kalooban ng panglalaki, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga terap. Ang tigas ng ulo mo, sumuway ka, pagsamba na po yun sa Diyos-Diyosan at sa mga terap. Dapat wala pong pagsuway, patuloy ko po. Sapagkat dahil sa iyong itinakwilang salita ng Panginoon, ay kaya namang itinakwil ka upang wag ka nang maging hari. Pag alam mo yung utos, sinuway mo, patigas ang ulo mo, pagsamba po yun sa Diyos-Diyosan. Sabi nga, ang espiritu ng kapangyarihan ng hangin, ang gumagawa sa anak ng pagsuway. Di ba, ang daming mga church dyan, nagpapanggap silang tunay na iglesia, dami-dami nilang pagsuway. Meron ng church dyan yung kanilang dako, puno ng tindahan. Bawal sa Diyos yun yung dako nila, puno ng tindahan yun. Nakapaligid sa pwede kang bumili, may mga t-shirt, kung anong kainin mo, parang palengke po, merong ganung church ako nakita ganon. Hindi po tunay na sa Diyos yun, yung mga maraming pagsuway sa utos. Hindi po yung tunay na sa Diyos. Kailangan po yung tunay na church, yung wala pong pagsuway. Kaya kung may pagsuway man sa inyong mga church, baguhin nyo na po para maging sa Diyos po kayo. Ganun po. Ayun lang po yung advice ko sa inyo. Kung meron man kayong pagsuway sa utos ng Diyos, baguhin nyo na po para makapagbalik loob kayo sa Panginoon. Sabi nga, sila mang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Sila mang nag-upasala mga tututo ng aral. Yun nasa tamang diwa dapat tayo sa pagkakaisa sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Yun po yung tunay na church, tunay na iglesia. Ito, basahin ko sa inyo, Kaya kung meron mang mali sa church nyo, kasi hindi ko naman din pwedeng, yung, pwede naman kayo magbalik loob sa Diyos yung mali yung gawa nyo, yung church nyo, di baguhin nyo, pwede naman yun, magbalik loob kayo sa Diyos. Takwil nyo na po yung mga maling aral nyo dyan, maling gawa nyo, para makapasok po kayo sa Diyos. Para makapasok po kayo sa Diyos, yung wala pong kamalian na aral, walang maling utos at gawa, yun po yung nakapasok sa Diyos, yun po yung tunay na church ng Panginoong Hesus, ng Ama. Pwede po kayo magbalik loob sa Diyos kung dating mali yung gawa nyo. Hindi ko naman kasi kayo pwedeng hawakan lahat di ba? Hindi ko pa si Moses nga bayan lang ng Israel sumuko Si Moises sumuko siya. Hindi niya kayang hawakan yung mga bayan lang ng Israel kasi nga dami-dami nilang matitigas ang ulo doon Kaya yung mga church dyan yung mga iba, ituwid nyo lang po yung aral nyo, yung mga gawa nyo para makapasok po kayo sa Diyos. Hindi ko naman sinasabing sumama kayo na sa akin basta ituwid nyo lang yung aral nyo para nakapasok po kayo sa Diyos. Kayo, kung susunod po rin kayo sa akin, may kaligtasan kayong tunay kasi tunay akong sinugo ng Panginoong Yesus. Kasi nga, daming bulaan dyan. Di ba? Pwede kayo magbalik sa Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan sa may Isaias 29:24, sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Sila namang mapag-upasala ay mga tuto ng aral. Kung natuto na kayo ng aral sa akin, mali yung diwa nyo dati, baguhin nyo, ganun po yun. Magbalik loob lang po kayo sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Ganun po, para maligtas po tayo. Hindi ko naman sinasabi na kahit naman kasi sa Diablo kayo, sabi nga
idilat mo ang kanilang mga mata upang sila mula sa kapangyarihan ng Satanas hanggang sa Diyos, di ba? O kung nasa kapangyarihan pa kayo ni Satanas, bubuksan ko isip nyo para mapunta kayo sa Diyos, ganun po. Dito sabi ng banal na kasulatan, no, balik loob lang po kayo sa Diyos para magsama-sama po tayo sa Panginoong Yesus. Kaya nga sabi, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw, mula sa kadiliman o sa kapangyarihan ni si Satanas hanggang sa Diyos. O, kung nasa kapangyarihan pa kayo ni Satanas, o di natuto na kayo ng aral, di magbalik loob kayo sa Diyos. O, to sabi ng banal na kasulatan kung mali man ang inyong aral, no, inyong gawa, pwede namang magbalik sa Diyos yun Pero kung may mali pa kayo aral, nasa kapangyarihan pa kayo Satanas, o may hindi pa kayo sumusunod, o nasa kapangyarihan pa kayo Satanas, kailangan sumunod na po kayo. Maniwala na po kayo sa mga itinuturo ko sa inyo. Ganun po. Ito, sabi ng banal na kasulatan, pwede ka naman magbalik sa loob sa Diyos pagka Satanas ka pa di ba? Karamihan naman sa iglesia kayo, Satanas pa kasi ay sa utos ng Diyos Kaya nga si Pablo, inutusan si Pablo upang idilat mo kanilang mga mata. Di ba? Sabi rito, ito, basahin ko sa inyong muli. Basahin ko sa inyo rito, sa Gawa 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw, mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, at ng mga mana na kasama ng mga pinapagimbanal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. O yun kung nasa kadiliman pa yung church nyo, baguhin nyo na lang po yun. Ganun po. O para mapunta kayo sa Diyos. O kasi nasa kapangyarihan pa kayo sa Satanas marami kayong pagsuway o marami pa kayong nilalabag na utos. O huwag niyo nang labagin yung utos para makapasok po kayo sa Diyos. Ganun po. Ito po yung ito po yung nakapasok sa Diyos. To yung babasahin ko sa inyo, O yan yung sumuway ka sa utos ng Diyos, Sinuway mo yung tuldok, o tatawagin kang little of the kingdom of God in heaven, di ba? O pagka namang sumuway ka, o pagsamba po yung sa Diyos-Diyosa, nasa utos, tapos tinusuway mo, suwail po yun. Yung nakagawa ng kapusukan, o suwail po sa Diyos yun, yung mga ganyan. Kailangan magbalik loob lang po kayo sa Diyos. Kung mali po yung aral nyo, gawa nyo, balik loob lang po para makapasok kayo sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Ito po yung nasa Diyos, yung nakapasok sa Diyos, ito po yung sabi ng banal na kasulatan. Yung nakapasok ka na sa Diyos, yung hindi ka na sumusuway sa utos niya, yun, nasa Diyos ka palagi nun kung hindi ka sumusuway sa utos ng Diyos. Ito po sa 1:8-31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. O yun At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ng papalaya sa inyo. Yun Yung nananatili ka sa aral ng Diyos, yun po yung nakapasok sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus. Yun po yung nakapasok sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Kailangan wala pong pagsuway sa utos, walang pagsuway. Kasi pag sumuway ka, kasuklam-suklam ka sa Diyos, pag sumuway ka sa utos ng Diyos, suway ka na nun. Anak ka na ng pagsuway nun, pagka yung alam mo ni utos, sinusuway mo. Ganun po. Sabi nga rito, basahin ko sa inyong muli. Dito sa Kawikaan 3:32. Sapagkat ang mga suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang kayang payo ay kasama ng matuwid. Yung payo ng Diyos, yun yung mga matutuwid, yung sumusunod sa utos. Yung sumusuway naman, kasuklam-suklam sa Diyos yun. Mga sumusuway sa utos ng Diyos, kasuklam-suklam. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, yung
hindi siya sumuway sa Diyos eh. Sabi ng Diyos sa kanya, anak, lagi kang nasa akin, o di ba? Sabi niya. Yun po yung nasa Diyos palagi, yun po yung tunay na church, yung walang pagsuway sa utos. O kung may pagsuway man kayo sa utos, no? Magbalik loob po kayo sa Diyos para makapasok po kayo sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Ito po sabi sa Lucas. Ayun po yung ko sa inyo rito. Yun yung nakapasok kayo sa Diyos, nakapasok kayo sa church, sa Panginoong Jesus. Kaya yung tunay na church ng Diyos, yung mga walang pagsuway. Ito po sa 15. Ito po sa 15 ng Lucas, sa may Lucas 15:11, mahaba-haba po to. wala siyang pagsuway dito sa talinghagang to. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, anak, palagi kang nasa akin. Yun po yung tunay na church, yung mga taong sumusunod sa utos ng Diyos, saka yung church na walang maling aral, walang maling pagsuway. Ito po sa Lucas 15:11. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki.